ginagawa. Tama po? So, ito yung welcoming of new member. At least, nakikilala niya yung mga business partners niya na hindi lang siya mag-isa na gagawin ito. So, meron po siyang kasama. Nakuha? Sa activity pong ito, nandiyan na po pumapasok yung may mga ilalagay tayo sa program natin yan na mga simple games, di ba? Maglalagay din tayo po ng simple promo para po dito sa welcoming of new members. Para masaya. Kasi kailangan mapapil mo sa bago mong business partner na pag-royal ay masaya. Yes. Tama? Bakit? Kasi nga, ang pinag-uusapan natin dito is yung mga pangarap ng bawat isa. Diba yun yung nakakatuwa eh. Tama po? So, yun yung goal natin. Yun yung gagawin natin dyan sa ating activity po na welcoming of new members. Then, pag weekend, Sunday, ng 2 p.m., we will conduct an outside RDP. Outside office RDP. This is separate from yung RDP dito. Ito po, mag-chip-in po dito yung mga leaders po ng team to organize this RDP. Ibig sabihin po, this is separate po sa... Mayroon po kasi yung binibigay din naman ng budget yung office for outside RDP, but open for all RDP yun. So hindi natin may utilize. Ang budget nun is 3,000 pesos. If we're going to rent a restaurant or yung hall ng restaurant, sa 3,000 pesos, ang may papasok mo na rin is up to siguro mga marami na po ang 40. Dami natin dito sa opisina, iba-ibang grupo. So hindi natin may utilize. Kaya po, ang gagawin natin, sa team natin, itong organized na outside office RDP will, ito, kumbaga, ito sa tulong po ng mga uplines natin. Sa tulong po ng mga uplines po ninyo. Tulong po para ma-organize po ito. Para ma-utilize natin yung Sunday. Kasi nga, diba, marami na po part-time. Available lang sila during Saturday and Sunday. Okay? Saturday, ginagamit natin yung opisina for training and then may RDP. Sunday, para mas productive, gamitin natin after church, morning, magsimba ka na, then afternoon, everyday tayo, 2:00. Tama po? Tsaka po, ito lang, may mga prospect kasi tayo na pag inibita mo sa opisina, ayaw. Pero pag sinabi mo may pagkain sa restaurant, gusto. Pagbibigyan natin sila. Okay? Kaya mayroong outside office RDP. Week 1 po yan. Okay? Sunday at 2 p.m. Sa week 2 po, this is focused on training. Sa team po natin, aside sa training po dito sa office na ginagawa during Wednesday and Saturday for best training, di ba ginagawa natin one-on-one table training, tama? Di ba po no? Ginagawa tayo ganon. Ngayon, may inadagdag tayo doon. Bukod sa siniset po na training po, nag-apply po ninyo one-on-one or table training, may gagawin po tayong workshop pag week 2. Yung workshop na to, 2 araw po ito, yung Monday, pag during Monday po, week 2, this is workshop on prospecting and inviting. So, what will happen dito sa workshop na to? Yung mga natutunan mo, nung tinraining ka ni-apply mo about prospecting and inviting, dito mo siya ma-apply. Workshop ito. Dito sa workshop na to, limited lang din po yung attendees. Hindi kami magpapapasok ng more than 30. Less than 30 lang, okay na yan. Bakit? Kasi nga po workshop siya. Okay? Focus po tayo yung sa bawat isa. Hindi lang basta narinig mo lang, makita mo yung presentation. Gagawin mo siya actual. Partner by partner, group by group. Yung pag-iimbita, pagpo-prospect. Diba? Para talagang makita natin kung talagang tama mo. Kasi sa pag-i-invite mo, hindi lang naman po basta dapat malaman mo yung script eh. May mga way din po sa pagbagsak mo, pag-deliver mo, yung tonality mo, paano mo siya binabagsak eh. Diba? Doon natin yung makikita, mga test sa workshop. Talagang tama mo siya nagagawa. Okay? Then, Tuesday, ito pala 1 to 4 p.m. po ito. So, ibig sabihin, if you have work, kung gusto mo, di ba, absent ka muna. Tama? Bigyan mo ng time. Okay? Sa mga may bakante, you better. Tama po? So, kasi po, hindi tayo pwede mag-set ng schedule ng gabi. Since ginagamit po ang opisina, simula 5:00, may mga schedule po dito. So, hindi natin pwede gamitin. Ang bakante lang na araw is Monday and Tuesday lang. 1 to 4 p.m.
Okay? So, Tuesday po is workshop on presenting and closing. So, di ba, ginagawa natin one-on-one training. Marami mo nakikita sa team natin na one-on-one, training kayo dyan sa labas. Di ba? That's good. Tama po. Pero ito, yung gagawin natin by group na ito. So, ibig sabihin, mas may enjoy mo yung pag-training mo about presentation and closing. Okay? Hindi lang yung one-on-one, hindi lang yung RDP folder yung gagamitin mo. Okay? So, workshop po, yan lang yung focus natin. Second week yan lang. Wala tayo dyan, outside RDP. Yan lang. Okay, yan lang. Focus natin. Then, week 3, focus natin dyan is only outside RDP. Yan lang. Wala nang iba. Outside RDP lang. Bakit? Kasi kami mga activity naman yung mga apply. Okay? Hindi tayo pwede maglagay ng napakarami. Okay po? So, week 3 yan. And week 4, we will have yung team mini-season. So, sa team mini-season po, ang schedule natin yan is Saturday, 10 a.m. to 1 p.m. Ipapaalam nga po yung sa team. Okay? So, bakit in-schedule natin ng ganyan? Kasi yan lang yung pakating oras eh. Tama? Pero ito maganda rin naman po ito. Na-experience na namin ito several times na nag-set kami ng ganito po na training or season na ginawa namin ng umaga hanggang lunch time. So, ang ginagawa namin dyan, para mas enjoy, mag-chip in yung mga mag-attend for lunch, sabay-sabay na tayo mag-lunch. Okay? Mas maganda yan. Mas makikreate dyan yung talagang totoong season. Yung unity ng team, makikita mo dyan. So, during the season po, dyan natin recognize yung mga achievers ng team, yung kung sino yung nakakapag-ability na, di ba, yung nakatapos ng workshop, sino na po yung, sino yung nakapasok ng bronze, silver, gold, platinum, sino yung nagkaroon ng mga bagong direct, may mga ganun mga achievement po, yun yung i-recognize natin dyan during the team mini season. So, kaya siya mini season lang because it is office-based season. Hindi siya sa labas. Okay? So, yan yung ating pong monthly team activities. Of course, syempre, bukod dito, meron ka rin naman personal mong activities. Okay? Na ilalagay mo na, for example, RBP mo. Tama? RBP. O may RBP naman tayo outside RBP. Sa week 1 and week 2, ipasok mo na doon. Tama? Yung ibang schedule, nilagay mo sa pakating oras. Pag week 4, yung last Saturday niyan, schedule mo na, huwag ka na mag-set ng ibang schedule pag 10 a.m. to 1 p.m. I-set mo na yan for team mini-season. I-block mo na yung schedule na yan. Okay? So, yan na yan. Fix na po yan. Okay? And, keep in touch din, kasi ina-announce din naman namin yan. Nagpo-post na po ako ngayon ng mga monthly team schedule. So, for this coming month, January 2016, this will going to be our schedule. Kaya lang ito, baka mag-change po ito to January 9 yata. Yung kasi after yun, basta po, pwede pa tayo mag-set ng Tinatansya ko kasi, kaya niyo ba mag-invite January 3? Big RBT. Kung hindi kasi, pwede natin i-set na January 9. Ay, din, January 10. Sunday. Yan, January 10 po. January 10. Diba? Kasi, iisip ko ba kasi January 3, meron pa mga hangover. Oo. Kasi nga, diba, siya yan yung pinaka-last day of, holiday vacation. Diba? So baka, yan, sinusulit nila ito, natutulog ka sila sa bahay, o the 24 hours. Susulitin nila eh. Kasi pag simula lang January 4, di ba, pagbaka na naman, back to work. Di ba? So, siguro i-reschedule na lang natin ng January 10, yung ating first outside big RBT. Okay? I-reschedule natin siya. Gawin natin January 10. Yung ganyan po, tentative, hindi pa naman po yan final. Okay? January 4 will be if, let's see, kung may mga, kasi halos magkakakilala na rin po tayo eh. Let's see, kung gawin natin yung yung welcoming of new team member. Magpa-coordinate ako sa mga uplines po nito.
If meron. Okay? If not, then mas maganda, di ba, fair natin yun. Mas marami tayong mag-welcome. Okay? Then, January 11, yun yung schedule for workshop on prospecting. January 12, workshop on presenting negotiation. That is Monday and Tuesday. Okay? And then, January 16 to 17, that is scheduled for best graduation. Sino yung mga nakapag-submit po for graduation? Uy, marami. So marami kayo pupunta po kayo, attend ba kayo ng graduation? O ito po, dapat kasama yung parents. Tawga. Yung tawag po yan eh. Magkatasin po na rin kayo yan. Pero maganda yan, maganda experience mo kasi awarding din yan ng Achiever Circle. Okay, at least magkakaroon na kayo ng paano ba ina-awardan ng Achiever Circle. Maganda maka-attend kayo. Okay? And then, ito, just kanina umaga ba? O yesterday? Just yesterday, na-inform ako na meron po pala breakthrough training. January 23. Opo. Ito pong breakthrough training, ang nagkakanta po nito is our Dream Team Coach. Okay? Sila Apache, magagaling na po sila. Upline Appleton, Upline Buji, si Supremo, Adrian Anidin, tama? Pero meron po silang isang coach. Okay? Na nag-guide sa kanila. Kung paano ba nila talaga mas may improve yung pag-royal, paano mas mapapalaki yung team natin, yung Dream Team. Because we are part of the Dream Team. Remember that? Minsan po, sa ibang branch, or especially in the head office, pag bumili ka ng package, tatanungin ka ng cashier, ma'am, anong team ka po? Kasi nare-record nila yan eh. Okay, nare-record. Pag nagtanong sila, what team? Dream Team. Okay? Yung tatlong team kasi eh. Dream Team, Phoenix, and the RUF. RUF is the Royal United Force. Apo. So, tatlo yung team. So, we are part of the Dream Team. Okay? So, yung coach po ng Dream Team is Coach Josie Cho. Magkakandak po siya na breakthrough po this coming January 23. January 23 na po sa Legazpi. Doon po sa venue natin yung grand opening sa ADP, Catering Services. Doon po. So, ang registration po dito is 1,800 pesos. Anong matutunan mo dito? Yung team building is meant to build a team. The unity of the team. Yung may experience mo, paano ba trabaho yung negosyo, paano ma-achieve yung goals mo, na kasama yung team mo. Na kahit kahihirapan ka na, magtutuloy-tuloy ka pa rin. Kasi hindi ka nag-iisa. Yun yung team building. But this, breakthrough, this is personal. Personalized workshop. Ang gagawin sa'yo dito sa breakthrough na to, dito niya aalisin ano man yung bagay na nakakapabagal sa'yo, nakakapahina sa'yo, yung bagay na hindi mo naman kailangan sa buhay mo, na pag inalis mo, pwede ka na magkaroon ng magandang resulta sa pag-programa. Yun ang nangyayari po sa breakthrough. Maganda yan. Personalized. As in, marami ka rin matutunan. Ang ano po dito, training na to is from 8 a.m. up to 12 midnight ng naman. Opo. So sa Legazpi po yan. Meron ginawa tayong ano po, ano yan, si Ma'am Mage, kung plano niyo pong umaten, pwede kayo magbayad partial. Start ka this week, 500, another week, 500, another week, 500. Then on the 4th week, before the breakthrough, 300. Para mabuong 1 week. Nandiyan na po, ang inclusion po dyan, pagdating mo meron pong welcoming snack, pasok. Di pa nagsisimula, snack ka na agad. Tama? Tapos, lunch, then snack ulit. Tama? Then dinner, then snack ka ulit. Tama? Dami yung pagkain eh. Tama? Tapos yung learning materials, bayad sa venue, and of course, syempre sa speaker natin, si Coach Josie. Opo. So, nandiyan na po yung 1,800 pesos. So, sa mga nagkatayo ng breakthrough, I would recommend, kung kaya mong paglaanan po ito ng pera, budget, remember po, you can earn more if you can become more. So, start now. Become more. Attend trainings. Okay? Attend this breakthrough training to become more.
Kailangan mong magkaroon ng mga bagong knowledge, maintindihan ano ba yung sarili mo. Sa break to mo kami po yun. So 1,800 yan on January 23 po sa Legazpi. So coordinate po kayo sa mga applies po ninyo. Sila na po coordinate kina Ma'am Mitch sa ating organizer po. Itong break to po sa Legazpi. Okay? Naka po. And then, January 24 po, schedule pa rin po yan ng ating big RBP that will be in Pili. Okay? Sa RBP po. So, January 24 po yan. And then, ito po yun. Matindi. Mamaya, i-ano ko po ito sa inyo. Ayun, yan na pala. Next slide na pala to. On January 21, di ba schedule po natin, 4th week is our team mini-season. But, since po, ito yung start ng year, syempre hindi pwedeng mini lang. Tama? Kailangan big to start our year. Yung 2016 natin, para maganda po yung pasok. And so, nag-organize po yung ating mga team leaders in our team para po magawa itong event na po. It's a Team Zizel 2016 kick-off event sa Starview Hotel. Okay? So, mamaya pakita ko sa inyo yung details. Then on February po, February 1 will be our welcoming of your team member. February 6 to 7 is our team building batch 8. Wow. Okay? Batch 8 na tayo sa team building. So, sa mga nakatin ko ng previous team building, nako, kailangan dapat meron kang mabitbit po dito. Hindi pa ipasa mo yung, alam mo yun, diba? Parang nanood ng TV lang na ano eh. Kung nagustuhan mo yung ano, yung Beauty and the Bestie, tama? Diba, ikakwento mo, recommend mo, manood ka na, ganda nun. Tama ba kung nanood ka na, ano yun, ano yun? Yung kaya ito, ano yun? Pabebe lang, di ba? Pabebe lang, tama. Gusto mo, nire-recommend mo, tama? Kasi naganda ka eh, di ba? Ito, team building, I'm sure, di ba, sa mga feedback naman po ninyo, talagang okay na okay, tama? Di ba? Masaya ba? Tama o ang saya-saya? Di ba? I-recommend po ninyo, encourage your new downlines, your existing downlines po to attend this team building batch 8, and that will be on February 6 to 7. Okay? And then, same venue po yan, kaya Crash Resort. And prospecting ulit ay workshop. Then, ito, cancelled na to. Team building batch 1 sa Legazpi. Reset po siya. It will be on March 12 to 13, yung team building batch 1 sa Legazpi. Okay, then, outside RDP February 21, and team mini-season po, dito na yung so, yan po yung schedule natin for February. Ipopost ko po yan sa Facebook po. Okay? Para hindi nyo, titingnan, liit ang sulat. Diba? So, yan po. Now, ito po yung mga special activities natin. Aside ito, yung weekly natin, from week 1 to week 4, ito, kasama rin po ito. Yung special activity po ng team natin. Una is yung team building. Yung team building batch 8 will be on February 6 to 7, and team building batch 1 sa Legazpi will be on March 12 to 13. Okay? And then, pagkakaroon din po tayo ito, excited na kami. Our summer, ito, yearly po natin ito ginagawa. Last year, 2014, we went to Boracay. Diba? Ang ganda doon, ang saya. We were just 8 lang po doon, nung time na yun, pupunta kami ng Boracay, enjoy kami. Pupunta pa lang po namin doon, talaga as in. Ang ganda po. Then, nitong year, 2015, we went to Calaguas. Stay kami doon for 3 days and 2 nights, di ba? And this year, ito to be announced sa event natin on January para medyo ma-excite ka. Ma-excitement, tama? Kaya announce po namin doon. Pero, meron na tayong schedule. Maganda i-block muna yung match nyo na noting ito. April 29 to May 1. Okay? Yan po yung schedule po natin for our summer team travel incentive. Incentive yan. Ibig sabihin, libre! Yeah! Diba, libre po. To be announced yung details po sa, ano po natin, sa big season po natin on January 21. Okay? So, and then, pati yung mechanics to be announced din po yan. And then, of course, ito po magkakandak din tayo ng sales caravan. So, what is this sales caravan? Ito pong sales caravan na to, para ka lang nagkandak ng RBP outside. Pero, ano siya, sunod-sunod na schedule. And
Kaya siya naging sales caravan kasi nandiyan yung buong team. Participate yung buong team, yung mga uplines natin, even our grand uplines, we will invite them to join our sales caravan. Kailan po yan gagawin? It will be in October 2016. Wala pang final date kung kailan. Bakit natin ito gagawin in October? Based on our experience, during this month, October, diyan po medyo bumababa yung energy level. Bakit? Kasi po, dito sa lugar natin, di ba, September is our pay crunch month. Tama? Nandun yung natin, busy-busy tao. Okay? So, karamihan na dinifocus. Pagtapos ng September, ano nangyari? Parang wala na. Kasi nga, halos 2 linggo po na konsumpo ng pay crunch siya. Sabi nga po niyan, sa training natin, if you're going to rest, at least 3 days lang. Kasi after that, wala. Yung excitement na puputol. Diba? So may mga downlines ka, na nawala for 2 weeks, mahirap sila pabalikin. Magre-restart ka ulit. Diba? Magbabanding ulit kayo, mag-meeting ulit kayo. Tama? Limot nila yung mga plano, limot na nila yan. For 2 weeks na naging inactive. That's why, we will conduct a sales caravan sa October. Para ito po, maibalik ulit yung init, yung hataw, for the final quarter of the year. Para yung energy po, masustain natin hanggang bago mag-end, yung 2016, tuloy-tuloy yung hataw. Diba? Para bago wala mag-end yung year, pag tinignan mo yung dashboard mo, kinumpil po, apply. Kumita na pala ako more than 1 million pesos. Diba? Tama? Because nasustain natin yung energy because of our activities. Okay? So, we will conduct this. So, watch out na lang, tignan nyo lang, we will post, i-update namin kayo niyan. Sa details itong sales caravan na to. Okay? So, yan yung mga special activities natin. And, ayan, yung first big season natin is 2016. Ito na po yung details nun. Ang title po nun is A Happy New Life. Yay! Okay, Happy New Life. It is a Happy New Year. A Happy New Life. And our theme is Principles of Financial Success. Maganda to. That will be on January 21, 2016 at 3 p.m. sa Star Hotel. Okay? So, ang attendance po natin dito, medyo marami. Okay? Kaya, mag-try tayo na medyo malaki rin na venue. So, ano po ito? Dito po sa event na to, meron niyang 4 po ng speakers na magsasalita para po dito sa ating team na Principles of Financial Success. Ito po, itong event na to is open po sa lahat kahit yung hindi pa member. Okay? Kahit hindi pa member, kahit prospect mo pa lang yan, sa distributor mo pa lang yan, open po ito sa lahat. Kaya po ginawa natin na ganyan po yung itsura niya, yung ganyan yung program natin, kasi di natin sila bibigyan pa ng mas malalim na idea. Bakit kinakailangan gawin yung negosyo? Diba? Hindi natin sila dyan i-hype about Royal. Ang papakita natin niya sa kanila is the reality. How to become a financially successful using those principles. Tama? Na ina-apply natin sa negosyo natin, na ina-apply po ng mga successful po ng mga businessman. Diba? Yun yung share natin dyan. Na, kumbaga po, pag-uwi nung pumaten, member man yan o hindi, pag-uwi niya, marami siyang bit-bit na knowledge. Ganun lang pala yung kailangan gawin para maging financially successful. Diba? Yung tipong, marirealize na lang niya, kahit ito negative to that sa Royal, marirealize na lang niya, after this event, na, maganda pala talaga mag-negosyo. Maganda pala talaga mag-Royal. Diba? Na, kung baga po, puso na silang contact sa'yo. Na, pwede ba present mo sa aking negosyo na yan? Kasi yung umatid ako ng ang ganda, ganun pa ba eh. Ganun pa na ginagawa sa negosyo. Yung pala yung totoo ko payaman. Diba? So, yan po yung mangyayari po dyan. Sa event po natin na Happy New Life, Principles of Financial Success. Ngayon, sa event na yan, may gagawin tayo dyan ng mga raffle draw. Ano po yung paparaffle natin? Maliit lang naman. Mga Royal Product Packages lang naman. Okay?
Yun po ang iraraffle po natin. Para packages. Para yung umaten, o hindi man umaten, bumili ng ticket, okay? Bumili ng ticket, makapag-start na rin. Diba? Sa Royal, sa negosyo natin. Because nanalo siya sa raffle draw. Okay po? So, para mangyari yung raffle draw na yan, syempre po, kailangan natin na magbenta po ng ticket. Okay? So, we will release the ticket this week para makapag-start na kayo magbenta. Okay po? So, yung ticket, ito, very affordable to. Ito po ay presyo ng isang Koji papaya soup. Yan lang o. 180 pesos lang. Ang presyo po ng ticket natin. May chance po siya manalo na packages. Okay? Ibig sabihin, hindi lang po isa, hindi lang dalawa, hindi lang 5 packages ang ilalapon natin. Marami. Okay? Marami po. Marami. So, 180 pesos po yung worth po ng ticket. Pero, iba po siya yung ibig sabihin qualified to attend the event. Okay? Kasi, limited lang po yung ating ticket event passes. Okay? Ang i-release lang po natin is, ano lang, 150 event passes. Okay? So, anong magiging ano po niyan? Anong magiging sistema po natin yan? Sa pag-release po namin ng ticket, okay? Bawat bundle, kasi bundle namin ibibigay ko sa inyo, hindi yung, Ma'am Kat, ito, benta mo, 5 ticket. Hindi. Bundle namin ibibigay. Bawat bundle po, meron niyang kasamang 15 raffle tickets. Okay? 15 raffle tickets. Sino pwede mong bentahan? Kahit sino. Pwede ka rin bumili. Pwede kayo bumili. Okay? Kahit sino. Plus, may kasama po yung 5 events. Passes. So, ano gagawin mo? Sa pagbenta po ng ticket, remember po, ang kailangan mong ibenta rin po is yung ticket. Not just the raffle ticket. May mo ma'am, meron po kami event is January 31 sa Starview 10. Ang ano po naman dito, title sa Happy New Life, Principles of Financial Success. Maganda to, kasi meron po 4 po na mga success school speakers po nung presenta po dito. And ang maganda niya ma'am, ito sa event namin, meron kami raffle draw. Kaya pa pamigay namin ma'am is Royal Business Packages. Yung ano mo, Royal Business Packages. Okay? Yun yung magiging raffle po dito sa event po na to. So, ma'am, meron pa ko dito ticket, 180 lang po yung isa. Pero kung gusto mong umattend po sa event na to, pwede ka mong bumili ko ng 3. Ano to, para mayroon ka pang 1 event pass, para maka-attend ka, ma'am, alam mo maganda tong event na to. Diba? Yun po yung pagbenta mo. Yung ibibenta mo is yung event. Okay? 3. So, ibig sabihin, kailangan mo at least 5 lang. Tama? Na pagbibenta mo ng ticket. Pero what if, ang binili lang is isa lang. So, si Ma'am Kat, ito, yung kung 15 na ito, nabenta, tag-isa lang. Tama? It's up to you kung kanino mo bibigay yung 5 event passes. Basta meron kang 5. Okay? Tapos, mayroon din po yan, record sheet kung kanino mo binenta, yung details nila, kung sino kumuha ng event passes. Okay? Na ililimit po ninyo sa apply po ninyo. Sa Team Dynasty po, ang limiters niya ng ticket po, si Ma'am Bea at si Sir James. Sa Team Velocity po, si Ma'am Kat at si Sir Jude, tama ba? Yes, sir. Opo. So, sa kanila po magbibigay, sa kanila i-release. So, i-release po namin yung ticket po this week. Pinapatapos lang namin yung layout ng ticket sa graphic artist po natin. So, after that, print na, then release po namin yung ticket this week para makakasal na tayo magbenta. Okay? Ngayon, since limited lang ito, we will only release 30 bundles. Yun lang. 30 bundles. That's equivalent to 450 tickets or 150 attendees. Yan, limited lang. Kasi limited lang yung space. Hindi na po kasya. Tama? Pero kung gusto mo nila bumili pa ng ticket, then okay lang naman sa kanila hindi matin ng event, then we will release po additional tickets, but not event passes. Okay? 150 lang talaga yan. Okay po? Siyempre dapat ikaw as member po ng team, kailangan meron ka rin event pass. Magtira ka sa'yo, binigyan ka nga ng 5 eh. Okay? Magtira ka sa'yo kasi meal na din po yan. Opo, may meal yan na kasama.
Yung event kasi hindi lang po yan, basta lang siya attend. May meal po yan nakasama. Okay? May pagkain. So yung sabihin, pag bumili siya ng tatlo, naka-attend siya ng event, may pagkain din nila kasama. Tapos Starview Hotel po tayo. Okay? Ngayon, ito, ginawa din natin po itong event na to para po sa ating income-generating project for the Royal 10th year anniversary. Para saan? Para po sa 10th year anniversary celebration natin, sa mga sasama sa team, sa celebration, okay? Meron kayong libre. Libre po na tuluyan. Okay? So, gagawin natin, kung kayanin, nag-accommodate po lahat, nang-attend sa team, diba? Mas okay, okay po? O kung magkano lang po yung napudos natin sa mga event, especially ito sa event na to. We will conduct this kind of event by April, yata, or May. Magkakala ulit ng another na ganito pong event. Okay? 40-hour income generating po yun. So instead na mag-mini season tayo, big season, ganitong event po ang gagawin natin. Okay? So, rough estimate namin sa event na to, we can produce up to siguro mga 10,000 pesos na budget po para sa ating 10th year anniversary. Ano gagawin namin dyan? We will book earlier sa ating pong accommodation. Saan po yun? Diba sa Philippine Arena tayo? O doon kami maghahanap po sa part po ng Bulacan, ng hotel na matutuluyan natin. Para sa mga sasama, sa 10th year anniversary, ang gagastusan mo na lang is yung pamasahe mo or share mo sa gasolina, sa sasakyan i-apply mo.